Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Nagbabalik po ang inyong programang Work-Related. Still with us, Sir Timothy. Napakadaming issues, maliliit na negosyante na kailangan ng isang working human resource department or mga employees. Marami pang mga problema kasi especially pag startups. Ito talagang pinakahuling iisipin mong gagastasan mo, di ba? Correct. And now, meron tayong pumapasok na artificial intelligence which is again can be also a threat or an opportunity para sa mga maliliit na negosyante. Gaano ka-threatening or kalaking opportunity ito or nasa isip niyo na ba, nasa horizon niyo na ba yung paggamit at pag-support nitong artificial intelligence na ito? So, for artificial intelligence actually, sir, ito ay isang magandang step towards improving the whole working environment. No? Kasi pwede yung mga sistema that can help, of course, automate, make the work practices more efficient. For example, sir, ang pinaka-basic to usually si Chat GPT, di ba? So, Chat GPT are usually used for organization when it comes to creating a business, let's say, communication, like memos, yung mga ganun. So, rather than spending more time, diba? So, it's much more making the work efficient. Kaso nga, sir, ang problema dyan is that too much dependency. So, we need to train yung mga empleyado how to make it, let's say, efficient, how to make use of it, but not over-reliance. So, yung AI, sir, madami yung makakatulong. For example, meron kami mga kumpanya that we work with. No? Ang mga ginagawa nila, for example, yung mga, let's say, personality ng isang tao. Yan. Isa sa mga kailangan ng mga natin yan, mga maliliit na negosyante, yung ma-profile po yung mga empleyado dun sa recruitment stage pa lang. Okay? Kasi tulad na pagkwentuhan natin kanina, ang hirap na later mo madidiscover na mayroon siyang isang part ng personality niya na hindi naka-align dun sa organizational values, Yes, correct, etc. So, middle of the game na. Oh, correct. Oo, sige. So huli ang pagsisisi. Sa huli, maganda ka na. Minsan 10 years na pala siya, may mali pala sa personality. Correct. Tama, sir. Ngayon, ang from the owner's perspective naman, nagiging feeling nila hostage sila. Kasi, teka, 5 years ka na dito, 8 years, pero hindi kita matanggal. Dahil masyadong dependent sa'yo, o kaya hindi ko alam kung paano katanggalin. So ngayon, nagsasuffer yung negosyo. Diba? Kasi parang, yung iba, papasok na lang kung kailan nila gusto. Magli-leave na lang nang walang paalam. Kasi matagal na sila. Ngayon, ang gagawin ko lang, bilang negosyanteng walang sistema, magagalit lang ako. Tapos ma-high blood lang ako. Tapos magkakasakit ako. Ganun, sir. Tapos mapapabaya ako na yung negosyo ko. Ayan, bagsak na. Which, sad to say, nangyayari. Pwede kasi, no? Kapag hindi talaga maayos yung organizational structure, kahit na basic. So, ang sinasabi mo sa organization ninyo, doesn't really matter kung small, big, or big. And imperative siya. Kung talagang gusto mong lumaki, mag-expand or mag-grow, system is key. Correct, sir. Correct. So, system is key, and also, however good your system is, if the people is not competent to follow your system, your process, di ba, mahirapan. For example, sir, okay, automate tayo. Bili tayo ng mga system, no? Mga mahal na sistema. Mga biometrics na ngayon para hindi na tayo nagpa-punch-punch. Punch, no? So, yung mga biometrics, meron ng by face, mabasa. Ang problema dyan, sir, is that kahit gaano kaganda yan, pero kung yung tao mo ay hindi gumagamit kung ano yung binili mo, yun ang parang sayang lang yung investment. Right. So hindi ang mga sa mga katrabaho natin dito, especially may mga negosyo, importanteng maintindihan natin yung use
yung usability nung pinapag-investa natin kasi baka mamaya nadala tayo ng hype. Nadala ng hype pero hype naman ang ang result. Yes. Hype pa yung gastos. Hype pa yung gastos. So, meron ako isang curious question. And it's something to Yes, medyo hindi ko alam, basta itatanong ko na rin lang, di ba? Sige, sir. Installing CCTV cameras Yes, sir. sa workplace to monitor if people are doing this and that, which is, of course, pwedeng sabihin na security purposes, etc. Meron ka ba experience in the past that also tells na as an employee, parang nakaka-offend na wala sa aking tiwala itong organization na ito kasi kailangan niya i-monitor yung galaw ko eh. Correct, sir. For me, sige, sir, dalawang perspective. No? Sa empleyado, yes, it's gonna be threatening. No? Teka, bakit kailangan nila akong i-check? Ganyan. Pero ano yan, sir? Parang you are there, for me, as an employee, you are there to work. You are expected to behave a certain way. Oh, pero I can work naman na kahit wala. Yan eh. So, yung parang idea lang na parang, and I'm playing devil's advocate. Correct. Na parang, na tinitingnan niya ako eh. I mean, Correct, sir. pwede ka naman gawin yung nga yung trust kasi is, wala kang, parang hindi mo siya tinitingnan pero alam mo na nagagawa niya. So, ano yan, sir? Dalawang bagay. Kasi yung CCTV might not just check on your performance kung ginagawang trabaho mo. It might also check kung ano yung mga possible na mangyari. Kunyari, I don't know, may isang hindi magandang nangyari sa behavior, may nag-away doon. So hindi lang security. So, hindi lang ikaw. Safety. Then another one, when it comes to yung mga CCTV is that of course, kasi syempre yung mga property. 'Di ba? Yung property baka may mag-uwi. Baka may mag-uwi po ng ang tawag diyan, ng CPU. Oo. Mahal pa naman investment niya mga yun, sir. So, yun yung nakikita ko diyan, no, na and this should work within the premise na as an organization, you have to protect the properties inside. Yes. So, in other words, para din sa lahat ito. correct, sir. Curious lang ako kasi baka parang, okay, wala tiwala sa akin yung leader ko kasi may camera ako dito. Because in the past, di ba, iba't iba naman yun. I mean, ibang-iba. Like, wala naman silang CCTV na i-install. Tama kayo dyan. Tsaka ano na rin, it depends on the owner on how to communicate kung bakit. Ayun, so may communication pa eh. Yes. Doon ba sa company ninyo, you are helping me as an entrepreneur to communicate to the people yung nasa isip ko. Kasi alam mo na, iba, ang mga negosyante kasi sa experience ko, meron silang kakaibang characteristics na minsan they have the message, the best of the message, but the manner and the method in which to communicate those. Correct. So are you helping us to communicate dun sa mga tao ko? Yes, sir. Kasi for example, si HR kasi is always between the management and the people. So, dito si HR. So, any other direction from management, finifilter down para maintindihan ng tao. And vice versa. Tama kayo, sir. Kasi yung mga business owners, they have their own competency or, let's say, expertise eh. Kunyari ako engineer, construction ako. We do have a client who's under construction right now. Siyempre, pag ikaw ay nasa construction site, malakas talaga ang boses mo eh. Correct. So, dami machines eh. Maingay. Maingay, sir, di ba? So, ngayon, pagdating ng office, malakas pa rin ang boses. So, other people might give meaning to it, no? Na parang, ba't parating galito si ganito? So, now, we let's say, that's part and parcel of what we do also. Na parang, oh, sir, baka naman ganito, kailangan natin. Or, yung mga ibang mensahe naman na parang, since iba nga yung expertise nila, hindi nila alam kung paano pasunurin yung tao. So, we work on their direction. Oh, ito yung gusto nyo mangyari. This is what we'll do for them to follow. And to minimize the resistance. Because there's always resistance. Sabihin nila, 15 years na ako dito sa trabaho. Ngayon mo lang sasabihin sa akin na ganyan. Oo nga, parang too late na, nakasanayan na. Yes, babalik tayo doon sa kultura na pinag-uusapan natin. Ano yung mga major issues ng workplace natin ngayon based doon sa experience ninyo catering to maliliit na negosyante? Yeah, maliliit na negosyante. Okay, sir. Experience really is to maintain the workforce. So, para tumagal sila. Lalo na yung mga napag-usapan natin yung mga younger generations. I mean, yung major issues nila
Yes. sa workplace, yung mga nagtatrabaho? Well, Mga reklamo nila or reklamo nila usually it's the workload. Sasabihin nila ano yan, parang masyadong madaming ginagawa. Di ba? Ay, kung ako naman yung negosyante, sabi ko, binigyan na kita ng trabaho. Yes. Oo, Yung sweldo hingin mo. correct. Kasi nga from a perspective ng business, investment ka eh. So dapat may return, no? Kaya yung workload kasi, for example, kung walang formal HR, kasi nga, maliit akong negosyante eh. Normally yan, mag-shake hands lang kayo, di ba? And then sabihin mo lang, initially, ito lang yung gagawin mo, ganyan. So during the interview, parang nag-agree kayo na ito lang. Ito lang, oo. Nakapasok ka na. Doon pala doon namin. Siya nga pala. Siya nga pala. Kaya sir, ang So workload, yun yung number one na major issue natin sa workplace. isa, workload yan sir, no? Well, ang mga solusyon naman yan, dapat yung kumpanya, they find ways how to be more efficient. Kasi naman baka may redundancy of work. Ibig sabihin redundancy of work, ginagawa na neto, ginagawa pa niya. So, instead na yung tao na to, ma-relieve para ma-deload siya, nadagdagan pa kasi dalawa yung ginagawa na. Okay, kasi bilang isang maliit na negosyante, parang ako nga mismo multitasker eh. So kung gusto mo, I mean kung may mga tao ako, malamang multitasking din yung magiging approach ko eh. If I can do it, why can't you? Mga ganyan tayo eh. So how do they now get that mindset na there is a proper way to do it? Kasi kumbaga ako, para sa akin talagang wala eh. Kung ano nandyan, yun yung isosolve ko. Correct. So, for that, usually, based from our experience, kailangan talaga yung mga empleyado, yung mga managers natin, mauhusay experience, no? Kasi sila yung mga katulong to do coaching sa mga tao, mentorship, yung pinasabi ko kanina, no? Na para mapadali ang trabaho ng isang tao, makatulong para maging mas efficient tayo, para makita kung ano ba yung mga bumabagabag sa isang tao na to, no? Lalo na doon sa mga, let's say, younger generations, let's say, no? Kasi we've noticed that some of them, konting challenges lang sa trabaho, they easily, let's say, discourage. So kunyari pressure, ang daming task, deadlines and all, may isang tao na mahirap kausapin. Ibig sabihin kausapin, medyo may mood swings. O kaya may red tape. Ganun sir, yan, red tape. So, in order, yung sa kanila, iba, nadi-discourage na, anday, ayoko na. O yan, dahil sa environment, sa yan sir. So, importante yun. Now, let's talk about yung reward system. Is it working? At paano yun? Do you also tell me what the reward system can be na pwede kong i-implement sa maliit kong negosyo? Correct sir. We do that as well. In terms of reward system, kasi we really contextualize sa isang organization. We study kung ano yung mga empleyado nandun. Kasi for example, if you're talking to older generations na may mga pamilya na, as much as possible, anything that helps them with their job security, kung kunyari may mga HMO yan, that's better. But for those who are younger, na uhaw pa sila to the knowledge, to experience. So, if you have a very good, let's say, training for them, yung quality of work na napunta dyan, hindi lang yung they easily get easily bored, diba? Gumawa ka lang ng report dyan. No, but ano ba yung gagawin mo sa kanila na mabibigyan sila So magkakaiba. In other words, you're talking about multi-generational workplace. Yung reward system mo is not necessarily uniform or blanket. Yes, sir. It's not just about monetary, diba? There's non-monetary aspect. So yung mga millennials na sa mga Gen Z na gusto mag-travel. So ako ang reward system mo sa amin. Travel. As long as you hit the targets, output. Tapos yung mga nauna sa aming generation, sa ating generation, mga pabigas yan. Yes sir, 'di ba? Kasi ilan na anak, 'di ba? 2, 3 na 'yung anak mo. O, 'di ba? Ilan na 'yung nag-aaral. Educational plan might be help. Right. So yung travel is not an option for me. Is it not, hindi ba siya mahirap na i-implement? Well,
It's a challenge. I have to be honest, it's a challenge. But at the end of the day, how would you translate those performance into something nakikita ng may-ari? Do we have performance dashboards na pag chinek ko lang yung report mo, teka, nagbebenta, tumataas ang sales natin, okay tayo. Pero paano mo papapalaman sa kanila doon sa may-ari na okay, tumataas yung benta, nakaka-comply tayo sa mga whatever requirement ng nagbi-bidding sa government projects. Walang delay. So paano mo itatranslate yung mga trabaho ng tao para makita ng may-ari? Let's talk about chicken and egg. Sabihin for example ng may-ari, kailangan ko muna makita yung result bago natin i-implement yan. Or i-implement nyo muna pag nakita ko yung result saka ako mag-i-invest. Okay. Which is which? So, nanggagaling ako dun sa Yes, dun sir. sa perspective ng alam mo naman tayo, maliit nga lang tayo and then konti lang yung pera natin. Teka, baka mamaya yung system na yun di naman mag-work sa amin. Correct. I understood, sir. No? So, it's always a risk. No? So, for us, it's because we do it on a monthly consultation, engagement. Let's try for 3 months already. If there's a changes, di ba, kasi very flexible naman. Hindi yan nakalock in isang taon or what, no? Let's see if there's, let's say, operational changes, nakita nyo, nag-improve, gumaling yung mga tao, nabawasan yung mga behavioral issues, tumaas ang sales nyo, bumaba ang cost kasi mas naging mindful ang tao, di ba? Then, let's proceed. But if there's no change, di ba, it's okay. At least, I think we did something. Eventually. Pero may mga immediate changes pala na kaya ng 3 months sa experience yes, mo? sir. Definitely. The first one is always about the documentation. Documentation meaning? Yung mga SOP, Code of Conduct, Handbook. Usually, wala yan sila, sir. Even contracts. Oo, wala. Yung mga handbook. Hindi nga natin maisip yung paano tayo magbibenta ng malaki, mag-handbook pa tayo. Correct. Tama yun, sir. So, para at least, for example, yung 3 months lang yan, let's say, nagbebenta. Hindi mo nami-meet yung quota mo eh. Hindi mo nami-meet yung quota mo kasi hindi ka nagfa-flyering or whatever activities. So ngayon, at least, kunyari, meron kang handbook o meron kang code of conduct. Pag hindi niya na-reach yung mga quota niya, there's a basis. Kasi we have a term called due process. Diba, sir? So kahit anong mangyari, dapat ma-follow yung due process. But the first step of due process is that you have to have at least a guidelines to follow eventually. Which is nandun yun sa mga documents na po-provide ninyo. So, kailangan lang makuha yung service nyo para makuha nila yung mga documents na yan. Oo, definitely. So, where do they get in touch with you and paano nila makukuha yung service mo kung gusto nilang malaman kung tungkol sa negosyo ng Psych App? Okay. For us, they can get in touch with us through our Facebook account. So, PsychApps Consultancy PH. Or they can also go to our website, psychappsconsult.com. And then may mga nandun na lahat ng kakailangan nila para makapag-connect sa inyo? Yes, sir. So, may number lang doon. Then, we'll set a schedule para pakinggan kung anong concern nila. Tapos, titignan natin kung paano natin sila matutulungan. And before, gusto kong habol yung idea ng work-life integration na ito. Hindi nito balance, no? Anong concept talaga nito? Kasi sabi mo kanina, load. Workload. Paano naman yung buhay ko? Parang ganun yung, parang may buhay pa ba ako, etc. Especially kung nasa family business ka. Or again, wala sa structure. Kasi sa kanila parang walang mga mandatory leaves yan. Mga, parang ano lang. Correct. So, ano yan, sir? Ang work-life integrate, kaya dati work-life balance, diba? Kung naalala nyo, during the 90s, early 2000, hindi pa naman masyadong uso yung Viber. Hindi pa masyadong uso yung mga WhatsApp for the work. Pag landline lang pag tapos ng trabaho mo, nakauwi ka, tapos na. Yun yung work-life balance dati, no? Ibabalanse mo lang, kunyari, yung pressures mo in life, kasi minsan yung mga, kunyari, magulang ka, nanay ka. Yung naging pressures mo, bigyan ng nanay, pagdating mo sa trabaho, nadadala mo. Kasi tumatawag yung anak mo, ma, ganito po. So, that's the confusion. So, the balance. Ngayong integration, sir, since nauso yung mga communication tools, may mga Slack, whatever it is, kahit nasa bahay ka, nagme-message. So yun na sinasabi integration. Yes, sir. Na. Nagsasama na, sir. Nagme-merge. Yes, sir. So ngayon, ang kailangan is turuan ng mga tao na to how to handle such. And then meron naman ng ginagawa yung mga government natin na batas wherein
Like for other countries, they already push na up until ganito yung working hours mo, hindi ka na pwede makontak. I see. Good. May mga ganun, sir. So, Sige. it really depends rin sa management, sa company on how they're going to handle this. Sige. So again, bagitin natin sa kanila kung saan ka mako-contact. Okay. So, good afternoon, everyone. Good morning. So, sa amin po, you can get in touch with us through Cycaps Consultancy PH sa aming pong Facebook page or sa aming website na cycapsconsult.com. Okay, very good. Thank you so much for your time. Salamat, sir. Okay, so ngayong episode nito napag-usapan natin yung importansya ng system, especially kung kayo ay nasa sector na tinatawag na micro, small, medium enterprises. Sinigurado natin kasi mas maganda yung buo na para hindi tayo natatang twist. So importante yung system because no matter how good your organization is or nagsisimula ka pa lang or maliit ka pa lang, kahit na napakadaming talent available for you, na-recruit mo, napaniwala mo sa vision, mission mo, at the end of the day, kung wala kang isang system na nag-work, I think hindi rin siya magiging working for you. So dito po nagtatapos ang ating edition ngayong araw na ito. Dito lang po sa programang Work-Related. Muli ako po si Lloyd Luna. Thanks for watching. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m.